Kanina habang ako ay nagdarasal sa madaling araw, nagpakita sa akin ang Birhen ng Lourdes ng isang panalangin na magbabago sa inyong buhay sa loob ng 9 araw. Ang nakita ko ay umuga sa aking kaluluwa. Ang panalangin na ito ay magdadala ng milagro sa inyong pamilya. Pero bago ko sabihin ang lahat, mahalaga na maintindihan nyo ang lalim ng biyayang naghihintay sa bawat isa sa inyo. Ito ay hindi lamang isang simpleng panalangin, ito ay isang sulo sa gitna ng kadiliman, isang bukal ng pag-asa para sa lahat kayong nakikinig ngayon. Kayo ay makakatanggap ng kapayapaan na hinahanap-hanap niyo, ng kalakasan upang harapin ang bawat pagsubok, at ng proteksyon para sa inyong mga mahal sa buhay. Ang Birhen ng Lourdes ay naghahanda para sa inyo ng isang agos ng biyaya na magpapabago ng inyong buong pamilya. Nakikita ko na kayo ay may mabibigat na pinapasan, mga pasakit sa kalusugan, mga pagsubok sa pinansyal, at mga pag-aalala sa inyong mga anak. Ang panalangin na ibabahagi ko ngayon ay tugon sa mga tinig ng inyong puso, sa bawat luhang tahimik na dumadaloy sa inyong mga mata. Ito ay para sa lahat ng nanonood, bawat isa sa inyo na naghahanap ng pagbabago. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi sa Mateo 7:7, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakasumpong, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Ito ay isang pangako na pinatutunayan ng Birhen ng Lourdes sa kanyang pagpapakita kay Santa Bernadette. Naalala ninyo si Santa Bernadette Soubirous, isang simpleng dalagita na walang anumang kapangyarihan sa mundo, ngunit sa kanyang pananampalataya, nagbukas ang langit at naghatid ng mga himala sa Lourdes. Ang kanyang buhay ay patunay na sa kabila ng kahirapan at kawalan, ang panalangin na buong puso ay may kakayahang baguhin ang lahat. Sa Lourdes ay nalaman nating lahat ang kapangyarihan ng tubig na pinagpala, ang halaga ng pagdarasal ng rosaryo, at ang kahalagahan ng penitensya para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Ang mga himala ay nagpapatunay sa kanyang mga mensaheng tumagos sa panahon at nakarating sa atin ngayon. Mga tapat na deboto tulad ninyo, nararamdaman ko ang inyong pagkauhaw sa espiritual na kaganapan. Binabasa ko ang bawat comment ni Maria, Jose, Ana, at ang iba pang mga pangalan na inyong isinusulat, at nakikita ko ang inyong taimtim na pananampalataya. Ang Birhen ay nakikita kayong naghahanap ng tulong, naghahanap ng kasagutan sa gitna ng ingay at kaguluhan ng mundo. Kayo na palaging nagko-comment dito, magbabago ang inyong buhay. Ito ay hindi lamang isang hiling, ito ay isang garantiya na nakabatay sa walang hanggang pag-ibig ng ating mahal na ina. Kayo na nahihirapan sa sakit na tila walang lunas, ngayon ay sisimulan nyo ang inyong paggaling. Lahat ng nawalan ng trabaho at pakiramdam ay walang direksyon, makakatanggap kayo ng bagong pag-asa at pagkakataon. Sino mang hindi makatulog sa problema, ang kapayapaan ng Birhen ay bababa sa inyo at magbibigay ng malalim na pahinga. Lahat ng dumaan sa pagsubok sa pamilya, mga hidwaan, o pagkakawatak-watak, ang panalangin ito ay magbubuklod muli sa inyo sa pag-ibig. Kayo ay gagaling sa 7 araw, hindi lang sa katawan kundi sa espiritu. Lahat ay makakatanggap ng biyaya sa 14 na araw, na magpapalit sa inyong mga pinagdadaanan tungo sa mga pagpapala. Ang inyong buhay ay magbabago sa 21 araw, unti-unti ngunit matatag, tungo sa kaganapan na inilaan ng Diyos para sa inyo. Ito ay mangyayari sa bawat nanonood, walang sinuman ang maiiwan sa biyaya na ito. Paano nga ba konektado ang ating pananampalatayang Katoliko sa buhay natin sa modernong panahon? Sa gitna ng teknolohiya, ng bilis ng impormasyon, ng presyon ng lipunan, madaling mawala ang koneksyon natin sa Diyos. Ngunit ang panalangin, lalo na ang panalangin sa mahal na Birhen ng Lourdes, ay nagbibigay sa atin ng anchor. Tulad ng isang puno na may malalim na ugat, sa bawat pagdarasal, lalo tayong lumalalim sa pananampalataya, nagiging matibay laban sa mga bagyo ng buhay. Ang pagdarasal ay hindi lang paghingi, ito ay pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap sa ating Creator, at sa kanyang mahal na ina. Sa pamamagitan ng panalangin, nakikita natin ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa ating pang-araw-araw na buhay, nagbibigay ng mga sagot sa mga problema, nagbubukas ng mga pintuan, at nagpapagaling ng mga sugat. Ang debosyon sa mahal na Birhen ng Lourdes, ayon sa turo ng simbahan, ay isang makapangyarihang paraan upang malutas ang ating mga problema. Sa kanyang pagpapakita, ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa mga nagdurusa at ang kanyang hangarin na makita tayong bumalik sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at penitensya. Si Santa Bernadette, sa kabila ng kanyang karamdaman at kahirapan, ay naging instrumento ng Diyos. Ang kanyang katapatan sa Birhen ay nagturo sa atin na ang pagpapakumbaba at simpleng pananampalataya ay sapat upang maabot ang langit.
Ang mga santo ay nagsasabi na ang pagdarasal ng rosaryo ay parang isang kadena na nagbubuklod sa atin sa Birhen at sa pamamagitan niya sa Diyos. Ang Papa ay nagturo na ang mga mensahe ng Lourdes ay paalala sa atin ng kahalagahan ng sakramento ng kumpisal at ng pagbabago ng buhay. Sa aking paglalakbay sa Lourdes, naramdaman ko ang kapangyarihan ng presensya ng Birhen, ang katahimikan at kapayapaan na bumabalot sa bawat isa na lumalapit sa kanyang patnubay. Ngayon, ating pagtuunan ng pansin ang ilang sipi mula sa banal na kasulatan na nagpapatibay sa ating pananampalataya. Sa Juan 14:13 na, sinasabi ni Jesus, "At anumang inyong hilingin sa Ama sa aking pangalan, iyon ay gagawin ko, upang parangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung humiling kayo ng anuman sa aking pangalan, iyon ay gagawin ko." Ito ay isang direktang pangako mula mismo sa ating Panginoon. Ang panalangin ay hindi lamang paghingi kundi isang paraan upang parangalan ang Diyos. Ito ay nagpapakita ng ating pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan at pag-ibig. Ang Birhen ng Lourdes, bilang ating pinakamamahal na ina, ay namamagitan para sa atin. Naalala ninyo si Santa Monica, na buong buhay niya ay nanalangin para sa kanyang anak na si Agustin. Ang kanyang tapat at walang pagod na panalangin ay nagbunga, at si Agustin ay naging isa sa pinakadakilang santo ng simbahan, si San Agustin ng Hippo. Tulad ng ginawa ni Santa Monica, patuloy tayong manalangin para sa ating mga pamilya, para sa kanilang kaligtasan, kalusugan, at kapayapaan. Ang mga mensahe ng Birhen sa Lourdes ay mayroong 4 na pangunahing aspeto: ang pagpapatunay sa kanyang Immaculate Conception, ang pangangailangan para sa penitensya, ang kahalagahan ng pagdarasal para sa mga makasalanan, at ang kapangyarihan ng tubig. Ang mga ito ay gabay sa ating espiritual na paglalakbay. Ang pagpapakita ng Birhen sa isang simpleng lugar at sa isang simpleng dalagita ay nagpapakita na ang Diyos ay walang pinipili at ang kanyang biyaya ay abot kamay ng lahat. Ngayon, ituro ko sa inyo ang panalangin na ibinilin sa akin ng mahal na Birhen. Ito ay isang panalangin na dapat nating gawin ng may buong puso at taimtim na pananampalataya. Ang panalangin na ito ay isang novena na gagawin natin sa loob ng 9 na araw. Ang numero 9 ay sagrado, simbolo ng pagkumpleto at paghihintay ng biyaya, tulad ng mga apostol na naghintay ng 9 na araw para sa pagbaba ng banal na espiritu. Sa unang araw, sisimulan natin ang novena sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo, lalo na ang Joyful Mysteries, na nagpapaalala sa atin ng kaligayahan ng pagkakatawang tao. Pagkatapos ng bawat misteryo, idarasal natin ang sumusunod na panalangin: O mahal na Birhen ng Lourdes, tagapagpagaling ng may sakit at pag-asa ng mga nagdurusa, ikaw na nagpakita kay Santa Bernadette at nagbigay ng bukal ng biyaya. Dinggin mo ang aming panalangin para sa kaligtasan ng aming pamilya. Ibalik mo ang aming mga anak na naliligaw ng landas, pagalingin mo ang aming mga mahal sa buhay na may sakit, at ibalik mo ang kapayapaan sa aming tahanan. Sa pamamagitan mo, O Ina, naway makamit namin ang biyaya na aming hinihingi para sa aming pamilya, at naway lumago kami sa pananampalataya at pag-ibig. Amen. Idasal ito ng 3 beses. Sa ikalawang araw, magtuon tayo sa pagpapatawad. Ang Ebanghelyo ay nagtuturo sa atin na ang pagpapatawad ay susi sa kapayapaan. Idasal muli ang rosaryo, at pagkatapos ng bawat misteryo, ang panalangin ay, O Birhen ng Lourdes, ina ng pag-ibig at habag, tulungan mo kaming magpatawad sa lahat ng nagkasala sa amin, at maging handa kaming humingi ng tawad sa aming mga pagkukulang. Linisin mo ang aming mga puso upang maging karapat-dapat kami sa iyong pamamagitan at sa biyaya ng kapayapaan para sa aming pamilya. Hilingin namin sa iyo, O Ina, ang biyaya ng pagkakaisa at pagmamahalan sa aming tahanan. Amen. 3 beses din ito. Para sa ikatlong araw, pagtitiwala sa banal na probidensya. Tulad ng sinabi sa Filipos 4:6, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay ay ipanalangin nyo at idalangin ang inyong mga kahilingan na may pasasalamat. Gawin ang rosaryo, at ang panalangin ay, Mahal na Birhen ng Lourdes, ikaw na nagpakita sa kapakumbabaan, turuan mo kaming magtiwala sa banal na probidensya ng Diyos sa lahat ng oras. Alisin mo ang aming mga pangamba at pag-aalala. Bigyan mo kami ng pananampalataya na kahit sa gitna ng pagsubok, ang Diyos ay kasama namin. Isinasamo namin ang iyong pamamagitan para sa aming seguridad at kaganapan ng aming pamilya. Amen. 3 beses. Ika-4 na araw, pagtanggap sa kalooban ng Diyos.
Ang mga santo ay nagsasabi na ang pagtanggap sa kalooban ng Diyos ay pinakamataas na uri ng panalangin. Magdasal ng rosaryo, at pagkatapos ay ang panalangin, O Inang Maria, Birhen ng Lourdes, ikaw na ganap na sumunod sa kalooban ng Diyos, tulungan mo kaming tanggapin ang kanyang kalooban sa aming buhay, kahit gaano pa ito kahirap. Gabayan mo kami upang makita ang kanyang plano para sa aming pamilya at bigyan mo kami ng lakas na sundin ito. Idalangin mo kami, O Ina, upang ang aming pamilya ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. 3 beses. 5 araw, ang halaga ng pagdarasal para sa mga kaluluwa sa purgatorio at mga makasalanan. Ang Birhen mismo ang nagbigay diin dito. Magdasal ng rosaryo, at ang panalangin ay, Mahal na Birhen ng Lourdes, ikaw na naghihikayat sa amin na manalangin para sa mga makasalanan, kami ay dumadalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio at sa lahat ng lumalayo sa Diyos. Sa pamamagitan ng iyong pamamagitan, naway sila ay makabalik sa Kanya at makamit ang walang hanggang kaligtasan. Hilingin namin ang kapatawaran para sa aming mga pagkukulang at para sa lahat ng kasapi ng aming pamilya. Amen. 3 beses. 6 na araw, ang biyaya ng kalusugan at paggaling. Maraming himala ang nangyari sa Lourdes sa pamamagitan ng tubig nito. Magdasal ng rosaryo, at ang panalangin ay, O Birhen ng Lourdes, bukal ng pagpapagaling, isinasamo namin ang iyong pamamagitan para sa aming kalusugan at para sa kalusugan ng bawat kasapi ng aming pamilya. Kung kalooban ng Diyos, pagalingin mo ang aming mga sakit at bigyan mo kami ng lakas upang magpatuloy. Ang iyong kapangyarihan ay nagpapatunay na walang imposible sa Diyos. Amen. 3 beses. 7 araw, ang pagpapakasakit at pagdurusa bilang bahagi ng buhay Kristiyano. Naalala ninyo si Padre Pio na nagpakasakit para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Magdasal ng rosaryo, at ang panalangin ay, Mahal na Birhen ng Lourdes, ikaw na nakasaksi sa pagdurusa ng iyong anak, tulungan mo kaming tanggapin ang aming mga pagsubok at pagdurusa ng may pananampalataya. Bigyan mo kami ng lakas na magtiyaga at manatiling tapat sa Diyos. Naway ang aming mga paghihirap ay maging kasangkapan ng biyaya para sa aming pamilya at sa mundo. Amen. 3 beses. 8 araw, ang pagmamahal sa kapwa at paglilingkod. Ito ay sentro ng ating pananampalataya. Magdasal ng rosaryo, at ang panalangin ay, O Inang Maria, Birhen ng Lourdes, ikaw na puno ng pag-ibig, turuan mo kaming mahalin ang aming kapwa tulad ng pagmamahal mo sa amin. Gabayan mo kami upang maglingkod sa iba, lalo na sa mga nangangailangan. Sa pamamagitan mo, naway maging instrumento kami ng pag-ibig at kapayapaan sa aming pamilya at sa aming komunidad. Amen. 3 beses. Para sa 9 na araw, ang pag-asa sa walang hanggang buhay at kaligtasan ng pamilya. Magdasal ng rosaryo, at ang pangwakas na panalangin ay, O Mahal na Birhen ng Lourdes, Reyna ng Langit at Lupa, ikaw na aming pag-asa at kaligtasan, isinasamo namin ang iyong patuloy na pamamagitan para sa buong kaligtasan ng aming pamilya. Gabayan mo kami patungo sa buhay na walang hanggan, at naway magkasama kaming lahat sa kalangitan kasama mo at ng iyong anak. Naway ang panalangin na ito ay magdala ng milagro at pagbabago sa aming buhay, at lumago kami sa kabanalan. Amen. 3 beses. Kayo na nakikinig, nararamdaman ko ang paggalaw ng banal na espiritu sa inyong mga puso. Ang Birhen ng Lourdes ay naririto, kasama natin, nakikinig sa bawat salita, bawat hikbi, bawat hiling. Ang panalangin na ito ay hindi lamang mga salita, ito ay isang tulay sa pagitan ng langit at lupa, isang direktang linya sa puso ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birhen. Kung nararamdaman nyo ang init, ang kapayapaan na bumabalot sa inyo ngayon, iyan ang presensya ng mahal na ina. Huwag ninyong ipagwalang bahala ang damdamin na yan. Iyan ay isang tanda na dinidinig ang inyong mga panalangin. Nararamdaman ko sa puso na ang bawat isa sa inyo ay tumatanggap ng partikular na biyaya ngayon. Kayo na may sakit, ramdamin nyo ang paggaling na dumarating. Kayo na may problema sa pamilya, tingnan nyo kung paano nagbabago ang sitwasyon. Kayo na nahihirapan sa pinansyal, may bagong pagbubukas na darating. Ang mga himala ay nagsisimula na sa sandaling ito. Ang Birhen ay kumikilos sa inyong buhay, sa inyong tahanan, sa inyong mga puso. Ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan, at ang kanyang kapangyarihan ay walang katapusan. Lahat kayo na nanonood, magtiwala kayo sa kapangyarihan ng panalangin na ito. Ang pagdarasal ng novena na ito ay magbubukas ng mga pintuan na akala nyo ay sarado na. Ang bawat isa sa inyo ay nakatakdang makaranas ng himala.
Sinasabi sa akin ng mga santo na ang bawat taimtim na panalangin ay hindi bumabalik sa atin na walang saysay. Natatanggap kong evidence na marami sa inyo ang naghahanap ng pagbabago, at ang pagbabago na ito ay nasa inyong mga kamay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kayo ay nakatakdang maging mga saksing buhay ng mga himala ng Birhen ng Lourdes. Ang inyong mga patotoo ang magiging inspirasyon sa iba. Tandaan na ang pananampalataya, kahit nakasinliit ng butil ng mustasa, ay may kakayahang maglipat ng bundok. Ngayon, kayo ay nagtatanim ng butil ng pananampalataya sa inyong mga puso. Hayaan niyong lumago ito at magbunga ng mga pagpapala para sa inyong buong pamilya. Isulat ang inyong pangalan sa comments para makapagdasal ako para sa inyo. Bawat pangalan ay aking idadalangin, bawat kahilingan ay ihahandog ko sa mahal na Birhen. Ang inyong mga pangalan ay magiging bahagi ng aking personal na panalangin sa bawat araw. I like ang video na ito bilang act of faith sa kapangyarihan ng Birhen, isang tanda ng inyong pagtitiwala at pag-asa. At higit sa lahat, i-share sa siyam na tao ang sacred number ng novena upang ang biyayang ito ay kumalat at marami pa ang makaranas ng pagbabago sa kanilang buhay. Patuloy tayong magkakasama sa paglalakbay na ito ng pananampalataya. Sa susunod na video, tatalakayin natin ang isa pang makapangyarihang panalangin na galing mismo sa Fatima, na makakatulong sa inyo na makahanap ng trabaho at kagalingan sa pananalapi. Naway ang biyaya ng Diyos at ang pamamagitan ng mahal na Birhen ng Lourdes ay manatili sa inyong lahat. Amen.